May mga lugar na hindi lamang simpleng destinasyon ng bisita kundi salamin ng pangarap at kolektibong alaala ng isang bayan. Isa sa mga ganoong simbolo sa Pilipinas ay ang Nayong Pilipino. Hindi ito isang ordinaryong parke o paboritong pasyalan. Ang Nayong Pilipino ay naging institusyon ng edukasyon at aliwan, isang sentro ng pambansang pagkakakilanlan at isang pook ng sentimental na paggunita sa kultura at kasaysayan ng bansa. Maraming Pilipino ang nag-aalala sa parke bilang isang lugar kung saan unang nasilayan ang iba't ibang rehiyon ng Pilipinas sa isang sulyap lamang, kung saan ang mga magulang at mga anak ay naglakbay sa mga miniaturized na baryo, nagsuot ng tradisyonal na kasuotan at nakinig sa mga kwentong pinag-ugatan ng ating lahi. Ang kasaysayan ng Nayong Pilipino ay sumasalamin sa paglalakbay ng Pilipinas bilang isang bansa. Mula sa pagtatakang itaguyod ang sarili nitong identidad sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, hanggang sa mga hamon ng modernisasyon at komersalisasyon na nagbago sa mukha nito. Ang konsepto ng Nayong Pilipino ay umusbong noong dekada 70 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa mga panahong iyon, ang Pilipinas ay nakararanas ng mabilis na pagbabago sa politika at lipunan. May pambansang pagnanais na itaguyod ang isang mas malalim na pagkakakilala ng sarili, lalo na sa harap ng banta ng impluwensya ng mga banyagang kultura at ideolohiya. Sa ganitong konteksto, ipinanganak ang ideya ng isang pambansang parke na iisa-isahin ng mayaman at malawak na kultura ng bansa. Ang Nayong Pilipino ay tinatag bilang isang parke ng kultura at libangan na naglalayong ipakita ang natatanging pamana ng bawat rehiyon. Ang mga tunay na struktura at disenyo ng mga bahay kubo, bahay na bato, simbahan at iba pang pokpang kasaysayan ay muling binuot itinampok sa loob ng parke. Bawat bahagi ay sumasalamin sa mga tradisyon, sining at pamumuhay ng mga Pilipino mula Hilaga hanggang Timog, mula Silangan hanggang Kanluran. Nilayan ito maging isang microcosmos ng Pilipinas, isang lugar kung saan ang sinumang bisita, bata man o matanda, ay maaring tumuklas at maglakbay sa mga kultura ng bansa sa isang araw lamang. Ang paunang pagsisikap na itatag ang Nayong Pilipino ay hindi basta-basta. Kailangan ng malawakang koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at mga eksperto sa sining, antropolohiya, arkitektura at edukasyon. Ang parking ito ay hindi tinuturing na isang simpleng libangan kundi isang proyekto ng pambansang edukasyon at propaganda na naglalayong palakasin ang kamalayan sa lokal na kultura. Dahil dito, maraming formal na konsultasyon ang isinagawa upang matiyak na ang mga elemento ng kultura na itatampok ay patas, komprehensibo at makabuluhan. Ang pangunahing layunin ng paggawa ng Nayong Pilipino ay ang pagpapatibay ng pambansang identidad at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kultura ng bansa. Sa panahon ng pagkakatatag nito, maraming Pilipino naninirahan pa sa mga pook na may limitadong akses sa edukasyon hinggil sa iba't ibang rehiyong kultural. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na may napakaraming etno-linguistikong grupo at sa maraming pagkakataon, hindi nagkakaroon ng sapat na ugnayan o pag-unawa ang mga mamamayan sa kultura ng kanilang kapwa Pilipino mula sa ibang rehiyon. Dahil dito, sinikap ng Nayong Pilipino na magbigay ng isang plataporma kung saan maaring makita at maranasan ng bisita ang mga kaibang yaman ng kultura sa isang mas madaling paraan. Ang pagbisita sa parke hindi lamang basta nanonood ng mga exhibit. Ito ay pakikisalamuha sa mga struktura, pakikinig sa mga presentasyon at pakikilahok sa mga aktibidad na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa bawat rehiyon. Higit pa rito, ang pagbuo ng Nayong Pilipino ay nagsilbing isang sagot sa pangailangan ng mga bansa na magkaroon ng ibang pambansang simbolo ng kultura sa gitna ng impluwensyang banyaga. Sa pagsikat ng telebisyon at dayuhang pelikula noon, marami ang humahanga sa kultura ng iba, ngunit hindi ganong nabibigyang pansin ng sariling pamana. Ang Nayong Pilipino ang naging daan upang muling ibalik, palakasin at ipagmalaki ang mga tradisyon at pamana ng Pilipinas. Sa dekada 80 at 90, umabot sa rurok ang kasikatan ng Nayong Pilipino. Ang parke ay naging paboritong destinasyon ng mga pamilya tuwing bakasyon at pista. Maraming paaralan ang nag-oorganisa ng mga school trip patungo rito upang maturuan ng mga estudyante ng kasaysayan, sining at kultura sa isang kontekstong mas interaktibo at mas kawili-wili kaysa sa tradisyonal na silid-aralan. Hindi naglaon, naging isang institusyon ng pambansang kultura ang Nayong Pilipino na hindi lamang nakatuon sa aliwan, kundi sa edukasyon at kamalayan. Isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ito ng maraming Pilipino ay ang pagiging accessible at inklusibo ng parke. Hindi na kailangan pang bumiyahin ng malayo ang isang pamilya upang makita ang mga tradisyonal na bahay. Hindi na kailangan pang bumiyahin ng malayo ng isang pamilya upang makita ang mga tradisyonal na bahay at kultura ng mga pintuan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Nayong Pilipino, lahat ay makikita sa isang lugar. Ang mga magulang, lalo na yung may mga anak na kulang pa ang exposure sa iba't ibang rehiyon, ay sabik na ipakita ang yaman ng kulturang Pilipino sa kanilang mga anak. Bukod pa rito,
Ang Nayong Pilipino ay nag-aalok ng mga interaktibong karanasan na ibang-iba sa mga nakasanayang museum at exhibit. May mga aktibidad gaya ng pag-ani ng mga produkto, pagsubok ng tradisyonal na larong Pilipino at ang palatuntunan ng sayaw at awit na nakababalik ng mga bisita sa mga sinuunang ritual at kasiyahan ng nakaraan. Ang mga ito hindi lamang nagpalawak ng kaalaman kundi nagbigay rin ng nakakaantig na karanasan para sa maraming pamilya at mag-asawa. Ang mga programang pangkultura na isinasagawa sa parke ay nakatulong sa pagpapalago ng interes ng publiko mula sa mga presentasyon ng mga katutubong sayaw, mga pagtatanghal ng musika hanggang sa mga exhibit ng sining at tradisyonal na kasuotan. Ginawa ng Nayong Pilipino na mas buhay ang kultura sa harap ng mga bisita. Dahil dito, ang bawat pagbisita ay hindi lamang basta lakad, ito ay isang paglalakbay sa puso ng pagka-Pilipino. Subalit sa pagdaan ng panahon, unti-unting napawi ang dating kasikatan ng Nayong Pilipino. Hindi dahil sa wala itong kahalagahan kundi dahil sa ikalawang hakbang ng modernisasyon at pagbabago sa mga pangailangan ng publiko. May ilang dahilan kung bakit unti-unting nawala ang dating sigla nito. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagkawala o pagkasira ng orihinal na struktura at disenyo. Dahil sa kakulangan ng sapat na pondo at epektibong pangangalaga, maraming bahagi ng parke ang napinsalan ng panahon at mga kalamidad. Ang mga struktura na dati pinakamahalagang tampok ng parke ay naging lipas at marupok dahil sa pagkasira. Ito'y humina sa atraksyon ng mga bagong henerasyon na mas sanay sa mas moderno at teknolohikal na anyo ng aliwan. Sa pagdating ng mga mas malaking theme park na may mga rides, high-tech attractions at mas malawak na espasyo para sa libangan, naging mas kontento ang mga pamilya sa pagbisita sa mga bagong pasyalan. Ang Nayong Pilipino, sa kabila ng makabuluhang nilalaman nito, ay tila hindi nakasabay sa mabilis na pagbabago ng mga inaasahan ng mga bisita pagdating sa aliwan. Bukod sa mga hamon ng pagpapanatili at modernisasyon, hindi rin nakaligtas ang Nayong Pilipino sa mga malalaking kontrobersya at isyu na bumalibot dito. Isa sa mga pinakamalaking isyu ay ang planong redevelopment at paglipat ng parke sa ibang lugar. May mga panahon na iminungkahi ng ilang sektor ng pamahalaan at mga negosyante na isara ang ilang bahagi ng Nayong Pilipino upang palitan ng komersyal na proyekto o mas modernong pasilidad na inaakala nilang mas kikita at mas magkakasilbi sa masa. Ang mga ganitong proposal ay nagdulot ng matinding pagtutol mula sa mga tagapagtaguyod ng kultura, mga eksperto sa kasaysayan at mga mamamayan na naniniwala na ang parke ay dapat manatili bilang isang makasaysayang simbolo. Isa pang kontrobersya ay ang isyu ng pamamahal at ang transparency sa pondo. May mga ulat na naging dahilan ng pagbaba ng tiwala ng publiko ang mga hindi malinaw na transaksyon, kontrobersyal na kontrata sa pribadong sektor at ang mga alegasyon ng hindi patas na pamamahagi ng kita mula sa operasyon ng parke. Ito ay nagdulot ng dagdag na usapin hinggil sa epektibong pangangasiwa ng parke at kung paano ito dapat pinamamahalaan para sa kapakinabangan ng nakararami at hindi lamang para sa iilan. Kasama rin sa mga isyong debate kung paano dapat i-modernize ang parke. Ang ilang grupo ay naniniwala na kailangan ng radikal na pagbabago upang makaakit ng mas maraming bisita at kumita ng mas malaki. Ayon sa mga lehitimong balita at dokumentadong ulat sa Pilipinas, ang Nayong Pilipino hindi tuluyang nawala. Sa halip, ito'y sumasailalim sa serye ng pagbabago at adaptasyon sa bagong panahon. Ang orihinal na lokasyon ng Nayong Pilipino ay unti-unting bumaba ang bilang ng bisita at naging mas mahirap panatilihin dahil sa kakulangan ng pondo at interes. Dahil dito, ang pamahalaan at ilang pribadong partner ay nagpasya na ilipat ang ilang bahagi ng parke sa Entertainment City sa Parañaque, isang lugar na inaasahang mas maraming turista at bisita dahil sa malapit ito sa mga kasino, hotel at mga bagong atraksyon. Ang bagong bersyon ng Nayong Pilipino sa Entertainment City naglalaman pa rin ng mga elemento ng kultura at tradisyon, subalit hindi ito kasing lawak o detalyado ng orihinal. Maraming bisitang nagbigay puna na ang bagong parke ay mas komersyal at mas nakatuon sa mga modernong atraksyon, kaya ang diwa na tunay ng pag-aaral sa kultura ay tila nabawasan. Sa kasalukuyan, ang Nayong Pilipino ay patuloy na umuunlad sa iba't ibang mukha. Sa kabila ng mga balakid at pagbabago, nananatili pa rin itong isang mahalagang institusyon ng kultura at pambansang pagkakakilanlan para sa maraming Pilipino. Hindi ito kasing boom tulad noong rurok na kasikatan nito noong dekada 80 at 90. Subalit ang diwa nito ay patuloy na buhay sa puso ng mga mamamayan na minsang nakaranas ng parke at nagbahagi ng kanilang alaala sa susunod na henerasyon. Marami ring mga organisasyon, akademya at individual na patuloy na nagtataguyod ng pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. At ang Nayong Pilipino ay isa sa mga paalala na mahalaga ang pagtangkilik at pangangalaga sa sariling kultura. Bagamat may modernong bersyon nito, nananatiling inspirasyon ang orihinal na parke sa mga bagong proyekto at programa na naglalayong ipakita ang mayamang pamana ng Pilipinas.